May I know how much longer is the cross of counsel for the respondent? Before I answer that question, Your Honor, we just manifest that this is the first time that the Vice President through counsel is confronting the witnesses against her. Of course, she did not participate during the House Committee on Justice for the reasons that were already stated in our petition for certiorari. Understood. So, to answer that question, about halfway, Your Honor. We're not cutting short your time to cross-examine counsel. We're just simply inquiring to find out if you can either simply wait for it to finish or continue tomorrow. We're okay with either, Your Honor, but to also indulge Senator Judge Subiri, we can Reklamo have a kayo, hindi continuance. nasagot sa Senate sa impeachment. Okay, hearings. there being no Hindi naman kayo objection on the nag-appear. part of the counsel for respondent, Biktimang- given that we're cutting for tonight his cross-examination. One Yes, last administrative Attorney point, Your Ngo. Honor. Considering the change in schedule because of the continuance, may we inquire of the prosecution if they still intend to We will get present? to that, counsel. Alright. We will decide on We that will before submit, we Your adjourn. So for the meantime, court would like to excuse Attorney Lotok with the reminder that the subpoena for him to attend tomorrow's hearing still stands, and he will continue to testify under the same oath. Thank you, Your Honor. You are excused, Attorney Lotok. Thank you for your time and cooperation, and see you again tomorrow, sir. Okay, wait. For some administrative matters, we are in receipt of the memorandum from the counsel for the respondents with respect to the issuance of subpoena for bank records and Uy, importante to, wait. AMLC records as well as BAR records. Do we have a similar submission from the counsel for the prosecutors? Kindly furnish, clerk report is instructed to furnish all senator judges with a copy of the same with a reminder Okay. that Tanggalin na natin. Summary. Summary. Ito summary natin, guys. Ito simpleng-simple lang ha. Simplihan na natin dahil ayaw natin masyado magtagal. Una, ang depensa nung ang defense nung kabila ay tawag dito. Hindi hanapan ng butas eh. Ang gusto nilang mangyari ay number one, i-discredit yung investigation. Yun ang gusto nilang gawin. I-discredit yung investigation para masabi nila or para isipin ng mga judge or ng mga senator judges kung mababago pa yung isip nila. Para isipin ng mga senator judges na palyado yung investigation sa grave threat. Kasi sila yung sila yung testigo doon sa grave threat. How did they do that? Number one, inatake nila sa kredibilidad ni Agent Kalilong. Ngayon, ang gusto nilang i-debunk ay yung proseso. So, yung sinatawag nga nilang procedural due process. Sumunod ba sa bawat proseso? Oo. Pero mga kababayan, yung mga nire-raise nilang issues like yung date, pagkakaiba ng date, it's already irrelevant. Hindi na mahalaga yon. Bakit? Kasi meron ka ng certification galing ng DOJ noong February 13 na nagsasabi na satisfied na sila sa submission ng NBI. So it's no longer relevant. Kahit gaano pa kapalyado yung naonang mga dokumento, wala ka nang magagawa. Number one. Number two, kinikriticize nilang NBI ba dahil daw wala pang judgment ang DOJ, wala pang judgment ang court, which is already beyond the administrative jurisdiction of the NBI. Hindi yan kasama sa kapangyarihan ng NBI. So, hindi nila hindi makakasagot ng maayos yung witness doon. Pag tinanong siya, bakit magkaiba yung docket number? Malay ko ba, docket number and DOJ ang gumagawa niyan eh. Yung NPS, by the way, National Prosecutorial Service, under din yan ng DOJ, pero hiwalay yan. Independent din yan. Hiwalay din yan, pero under lang sila ng DOJ. They are under the supervision and control of the DOJ in terms of budget. Doon lang.
Supervision in terms of following the law, control in terms of budget. Kasi hindi naman sila wala naman silang fiscal autonomy or wala silang ibang serbisyo na pwede nang ibigay sa taong bayan para kumita sila ng pera. Walang ganun. So, yun lang yung ibig sabihin nun. Ngayon, kung ito, may magandang tanong dito, bakit wala pa nga naman judgment ang DOJ? We don't know. Sagutin ng DOJ yan. Kailangan sabihin niya, ipitaan nila yung DOJ secretary nung panahon na yun, si Boying Remulla, iupo nila sa witness, at bakit ang tagal nga naman na investigasyon. Yung ngayon, si Vida, di iupo nila para may sagot silang makuha dyan. Pero it's not, there's nothing, it doesn't say, now, number one, walang crime. Number two, walang grave threat na naganap. Okay, so yon number two. Number three, ano pa ba? Yung so tapos na ako dun sa date, tapos na ako dun sa docket number. Ano pa ba? Ano ba yung mga binanggit kanina? Yung si Mama. Oo. Si Mama, the Mama argument. Oo, lang yan depensa yan, no? The Mama defense. It's very obvious that it is only tawag dito, a typographical error. Ibig sabihin, hindi sinasadya na ganun yun. Nangyayari naman talaga sa lahat ng transcription yan. Kahit nga sa pelikula yung mga pelikula, subtitle na mga panood yun, lalo-lalo pag galing ng China, mali-mali ang spelling. Pero mga kababayan, at the end of the day, is it material? Ibig sabihin, kapag ba doon sa salitang mama na yun, mababago yung ibig sabihin o yung konteksto ng sinasabi na yun? Of course not. Of course not. It doesn't change the fact na sinabi yun ni Sarah. It doesn't change the fact na merong grave threat na sinabi. It doesn't change anything. Oo. So, ginagawa lang nila yan, mga babayan. Ayan, si Santiago rin, dapat tawagan din, gawin nilang witness. Kung gusto talaga nilang diinan yan, dildilin yan. Para malaman nila kung ano yung nangyari doon sa mga date. Si DOJ, kailangan niya sagutin. Bakit yung pinalitan ng date? O, di ba? Yung sila ang dapat sumagot noon. Walang personal knowledge or walang alam dyan ng NBI. Kasi yon galing nga yun sa DOJ. So ngayon, mga kababayan, it's very obvious that they want to put reasonable doubt doon sa proseso as far as the process is concerned. Pero mag-work yan sa criminal case. Kung dadalhin mo yan sa korte, pwedeng umano yan, pwedeng kumagat yan. Pero dito sa impeachment, it's too much. And besides, wala silang kaso eh. They have nothing to defend. Paano naman i-defend yun? Guilty na nga yung grave threat. So, ang gagawin mo, sisiguraduhin mo na lang na mali sila sa proseso para mag-end up sila dun sa rekomendasyon ng grave threat. So, it is what it is. Ganun talaga ang korte. Nakakalaman na kay Cheese. It is what it is. Ganun talaga ang korte. Ganun talaga ang proseso. Ganun talaga ang mga abogado. Pero kailangan nating irespeto. Pero hayaan na natin yun. Okay na yun. Kung sa court nga yan, pwede. Pero ito kasi masyado ng I don't think even yung mga DDS nasundan nyo. Nasundan yung buong discussion na yan. But practically, kung sa-summarize natin, ang ginawa lang dito ng depensa is maghanap ng butas. Kaso, I don't think yung mga butas na nakita nila are substantial enough para baguhin ang isip ng taong bayan at sabihin na, hindi, wala talagang nangyaring grave threat. Hindi eh. Kasi alam na natin nangyari sa video, alam natin yan nangyari sa lahat eh. Pati yun dun sa interview, sinasabi nila na bakit 23 minutes lang ang interview, ba't di mo pinalabas yung 2 hours na video? Naman, andun na sila, participant sila dun eh. Bakit hindi? Papanood mo pa yung 2 hours. Di ba? So it's really, well, yan talaga, nag-aabogado sila, ginagawa nila yan para kay Sara Duterte, sila ang nagbayad, si Duterte ang nagbayad, sila ang kliyente. So, siya ang kliyente pala. So, kailangan nila ipagtanggol kahit anong gawin nila. Wala silang choice doon. But anyway, it is really it's really their job. Wala tayong magagawa doon. Okay, so mga kababayan, kita tayo mamaya ulit, 11 o'clock or 11:30, depende.
sa kung anong mangyayari mamaya sa ating susunod na Coach Jarrett Live. God bless everyone.